Sir, tuloy na ho ba tayo sa airport? Teka. May oras pa naman. Gusto ko munang dumaan sa Dr. Coimel. Bakit dito? Kakausapin ko na siya sandali. Doon muna tayo kay Dr. De La Remilla. Anything I can do? No. Anong oras ba dating ng flight din ng Mama Jessica? 10:15, Tito. Miguel, sir, buksan mo nga aircon. Naka-full blast na ho. Bakit parang mainit? Malamig naman ho ah. Kiniginaw na nga ako rito sa loob eh. This damn heat is killing me. Emil, kunin mo yung gamot ko sa atin sa case. Iwakay na. Sumisikip ang dibdib ko. Miguel, idiretso mo sa pinakamalapit na ospital. Bilisan mo. Opo. Ayun! Here you are. Eureka! Restroom the oven. Take care of your passport and your ticket. Always carry them with you, huh? Even though you go to the toilet, comfort room, or your bedroom, etc., etc. Maraming salamat sa iyo, pare ko. Thank you. Just now, you're ready to abroad. Ilagay yung balance, eh? Ay, natin. Goodness! Ayan. Good. Thank you, ha? Thank you. Thank you very much. Now, go straight there. Excuse me, At the ticket counter. And then, pakita nyo ang ticket ninyo at sa mga passport ninyo. Naka-check-in at maayos na ang mga bagahe ninyo. Again. Thank you. Thank you. In the meantime, tatawag muna ako sa opisina pero babalik ako para makita ko kayo mga sakay. Maraming salamat ulit, ha? Sige. Checked at the immigration center. Then, what happened? Met this guy. He said that John. Hey, Johnny. Excuse me, huh? Excuse me for a while. Mga beke ho itong passport nyo tsaka mga dokumento nyo. Hindi namin pwede palisitin yung mga papeles ko eh. Mama na lang kayo sa amin. Passport, please. Taxi! Jessica. Hi. Hi. Lola. Kamusta ko kayo? So, how was your trip? Okay lang. Hi. Jessica, ano?
Eddie, ang papa. No! 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 Hello? Nakahanda na yung mga putas mo ah. Babayaran ko na rin yung kulang ko nung isang araw. Ha? Eh, $100 to ah. Walang-wala eh. Eh, wala ako ipapalit dito. Saka na lang. Ha? Sige. Oh, sige. Ito nga pala, oh. Susan, labas naman tayo mamaya, oh. Oh, sige. Bye. Oh, baka mang-agent ka na naman, ah. Hindi. Bye. If you look at this, good evening ho. But you see, you have to understand the importance of the scene. Zen, kailangan natin gawin. Sen, halika sandali. Excuse me, Dede. Mami, patapos na kami. Oh, basahin mo at nakakagulat. Anong soft drinks pa? Paano na ngayon, Mami? Kailangan mag-long distance tayo sa Davao. Nako, Mami, darating ba si Daddy ngayon? Kanina mo pa ako nakikitang natataranta dito sa paghahanda ng hapunan ng daddy mo. So Nasa airport na siguro yun. Oh. Alam niya na ikaw ang magiging Miss Davao sa taong ito. Ay, naku, Mami, I'm so excited. Alam mo, ang dami-dami ko sigurong pasalubong. Kasi umorder ako ng mga jeans eh. Ay, naku, umorder nga pala ako ng LA gear. Yung mga t-shirts, Ano? mga pantalon, at saka, Mami, bra and panty. Sus Mariosip ng bata to. Hello? Eto nga. Mami, long distance, Tita Hilda daw. Aba, himala. Naalala ako ng kapatid ko. Hello? Oo, ito nga si Mrs. Benitez. Ano? Hindi totoo yung mga sinasabi mo, Hilda. Imposible yung mga pinagsasasabi mo. Darating siya ngayon dahil koronasyon ni Dayan bukas. Alam niya yon, darating siya ngayon. Hindi. Hindi totoo. Hindi totoong patay na si Ernesto. Hindi. Hindi. Tapos na ang pagmamartir. Huwag kang matakot sa Doña Antonia niyan. Lumabang ka. Pareho kayong may karapatan sa kayamanang naiwan ni Ernesto. Napakasakit ng mga pangyayari. Ayan, Hayaan niyo. Luluwas kami ni Mami. Luluwas kami sa Maynila upang ipaglaban ang aming karapatan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto ang iyong anak na binawian mo ng buhay. Sana'y maluwalhati mong tanggapin ang kanyang kaluluwa, alang-alang sa kanyang mga magulang at kapatid na naririto, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Si Kristo ay namatay dahil sa atin. Cecilia, for the last time, bababa ka ba o hindi? Mami, please, ayaw niyo bang makita ang Daddy at least for the last time? Mamaya na lamang ako. Mami, Dayan, ako nang bahala kay Tita Cecilia. O sige. Panginoon, tulungan mo po siya upang maligtas siya at maluwalhating makarating sa inyong kaharian. Sabi ng Panginoon, narito ako, nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay dumirinig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya sapagkat ang lahat ng nagsasitawag sa pangalan ng
batas. Sa katotohanan, sinabi ko sa inyo, ang dumirinig sa aking salita at ang sumasampalataya sa kanya na nagsuko sa akin ay may buhay na walang hanggan. Baka naman makasikip kami ni Dayan dito sa inyo, Ate Hilda. Of course na, Tita Cecilia. Tama-tama lang tong apartment na to para sa ating apat. At saka nga, tunay naman tayo magkakamag-anak. Kung gusto mo, Cecilia, sa isang unit ng apartment ko kayo tumira. May mababakanting 2 unit next week. Sige na, Tita Cecilia. Maraming opportunities dito para kay Dayan. Totoo yan, Mami. But first things first. Dapat ayusin muna natin ang dapat ayusin tukol kay Lola Antonia. Dadaan tayo sa butas ng karayom. Pues Benitez kontra Benitez ang mangyayari. Ayon sa report ni Sarmiento sa akin, marami ka daw aktibidades nang wala ako dito. Ang isa dito tungkol sa babaeng pangalan ay Mimi. Anong masasabi mo dito? Isa siyang estudyante, Lola. Maganda siya. Mabait. Hindi ka na makikipagkita sa kanya. Kailanman. Ayokong matulad ka sa Tito Ernesto mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Lola, nasa hustong gulang na ako. Isa na akong doktor. Naging doktor ka dahil sa akin. Maliit ka pa. Nasa poder ko na. Ako nagpakain, ako nagpaaral. At akong nagbihis sa'yo. Pera kong ginastos mo. Ngayon, napakahirap bang sundin mo ang kagustuhan ko? Susunod po ako sa gusto niyo. Sino hong kailangan nila? Si Doña Antonia. Sino naman ho kayo? Sabihin mo mag-ina ni Mr. Ernesto Benitez. Mag-ina ni Mr. Paano nangyari yun? Magtuloy ho muna kayo, sasabihin ko kay ma'am. Ma'am, gusto raw ho nila kayo makausap. Sino sila? Mag-ina raw ho ni Mr. Ernest. Anong mag-ina ni Ernesto pinagsasabi mo? Lumayas ka nga dyan! Papasukin sila at magpaliwanag! Opo. Jessica, lumabas ka muna. Hindi mo kailangan marinig ito. Emil, maiwan ka. Anong kalapastanganan tong ginagawa niyo kay Ernesto? Hindi kalapastanganan ang pagparito namin ni Dayan, kundi pagpapakilala lamang sa inyo. Hayaan niyo nang ako magsalita, Mami, para mabilis na ito matapos. Ako si Dayan Benitez, ang anak ng inyong anak na si Ernesto Benitez. At siya naman ang aking mami, Cecilia Zuniga, ang minamahal ng inyong anak sa Davao. Emil, ang gamot ko! Emil! Kabamatay lang ng Tito Ernest. Kung meron man kayong sasabihin pa, pagpaliban niyo na. Pasensya na kayo. Pabigla-bigla lamang ang aking anak, pero wala kaming hangad na. Wala naman kaming balak na guluhin kayo eh. Naparito ako pare palam sa inyo na isa rin akong Benitez. Etong Xerox copy ng aking birth certificate, pirmado ng daddy. Mga walang hiya! Ang kakapal ng mga mukha nyo? Mga madrugas! Mga hotop! Akala nyo, mapapaniwala ninyo ako? Sa kapirasong papel na ito? 3 piso ito sa Quiapo! Sandali lang! Makinig ka nga
sa akin, Lola, at makinig ka ng mabuti, ha? Anong karapatan meron kang tawagin ako Lola? Walang hiya ka? Meron. Pero kung ayaw mo patawag ng Lola, diwag. Tingnan mo mukha ko. Tingnan mo mabuti. At ang makikita mo isa ring Benitez. Ang dugo na tumatakbo sa buong katawan ko'y dugong Benitez. Ngayon, naparito lang kami para ayusin ang ilang bagay. Oo nga't bastarda ako. Pero sa mata ng Diyos at ng batas, ako'y may karapatan sa mga naiiwang kayamanan ng daddy. Karapatan? Anong karapatan nyo? Hindi ko alam kung saan lupalop kayo nang galing. Darating kayo dito, nakasahod ang inyong mga kamay. Sa kayamanan ng aking anak, lumayas kayo rito. Magdemanda kayo kung gusto nyo. Magkaubusan tayo ng lakas. Dudurugin ko kayo ng parang abo. Dudurugin ko kayo ng parang abo. Sana bumangon sa kanyang libingan ng daddy para ipakain sa inyong lahat ang sinabi mo! Ay na, Mami. Titiklop. Get out! Titiklop din yung parang araw! Out! Get out! Of all places, dito lang pala kita makakita uli. Marami ako nababasang write-ups tungkol sa pelikulang ginagawa mo. You're all over the papers and magazines. Congratulations. Thank you. Eto nga palang calling card ko. If you need anything, medical assistance, don't hesitate to call. At ngayon, muli natin balikan ang ating mga espesyal na panauhin, Binibining Zen Zuniga, kilala at pinakamainit na bagong-bagong bituin ng pelikula. Dr. Emil Benitez, na kilalang medical practitioner, at si Dr. Frank Buenceso, kilalang psychiatrist analyst na kararating lamang mula sa Germany. At ngayon, tanungin naman natin si Binibining Zen Zuniga. Tungkol naman dito sa kumakalat na balita na madami daw sa mga artista natin ngayon ang nagugumon sa... Totoo ba ito, Miss Zuniga? Kung nababalitaan niyo, nababalitaan ko rin. Pero sa mga kasamahan ko sa pelikula, wala naman ako nakikitang gumagamit ng sinasabi niyong... Puro bali-balita lang. Tungkol naman sa mga epekto nito mga... Ano naman masasabi niyo, Dr. Benitez? Ang basic effect ng gumagamit nito ay abrupt loss of weight. Hindi sila nakakain, nawawalan sila ng appetite. Hindi sila nakakatulog. Sa mga constant users nito, they can even go up to 1 week na walang tulog. So, in a very short period of time, malaking nababago sa itsura nila. Mga kaibigan, matapos namin isagawa ang ilang pagre-research, nais namin ipakita sa inyo ang ibinubunga nitong mga sinasabing Paano? Good luck na lang to your forthcoming movie. Thank you. Well, hope to see you soon. See you. Zen. Ano ba? Tapos ilang buwan tayo hindi nag-usap. Ganyan asal mo sa akin. Pambira ka naman. Ano ba talagang ginagawa mo rito? Sinusundan mo na naman ba ako? Nabasa ko sa dyaryo, nagigets ka raw sa TV show, kaya nandito ko. Gusto kita makita at makausap. Ano ngayon? Zen? Anything wrong? Sen, sinabi ko gusto kita makausap eh. Sen, akala ko pwede kitang kalimutan. Akala ko pwede ko sabihin, isa ka lang panaginip. Hindi ko kaya. Lagi kitang naaalala. Sen, lagi kitang naaalala. Lagi kang nasa isip ko. Pwede ba, Joey? Bitiwan mo nga ako. Nasasaktan ako. Bigyan mo ako ng pagkakataong pakita sa'yo na totoo itong sinasalob ko. Zen, please. Pare, sinasaktan mo na yata eh.
pakialam? Ano ba? Sino ba itong lalaking to? Ito ba ang pinagmamalaki mo, ha? Kaibigan ako ni Zen. Para bitiwan mo siya. Iwan mo ko! Joel, wag! Joel! Alam ba pala ito, sweetheart mo eh? Papasok-pasok kasi ito eh. Sige, Sil. Umiki na. Magkita na lang tayo. Yoko! Hindi! Hindi mo na ako makikita muli. Pagtataguan kita. Artista ka. Madali kang hanapin. Oh my God, Neil. Are you alright? Ikaw na naman. Sandali lang, Sen. Please. Gusto kong humingi ng tawad sa mga inasal ko kagabi. Nangyari na yung pababastos mo. Hindi ko kailangan marinig ang patapatawad mo. Pwede ba umalis ka na? Kahit 5 minuto lang ng oras mo. Aalis na ako pagkatapos nun 5 minuto lang. Please. Okay, 5 minuto lang. Ano ba yun? Alam ko malaking galit mo sa akin. Alam ko ni Anino ko ayaw mo makita. Pagkaharap mo ako, para bang diring-dire ka sa akin. Gusto ko lang malaman kung bakit. Dahil nung una tayo nagkakilala, ang bigat na kagad ng dating mo sa akin. Para kang asong susunod-sunod sa akin. Kahit saan ako nandoon, naroon ka rin. At saka nang pinagsabihan ka ni Mami, binastos mo siya. Mabuti na lang lumipat kami ng tirahan. Natapos na rin ang pang-aasar mo sa amin. Zen, bumubuntot ako sa'yo dahil may gusto ako sa'yo. Kanya lang, hindi lang talaga ako marunong manligaw. Hindi ko lang alam kung kailan, kung paano ko sasabihin sa'yo na may gusto ako sa'yo. Pues ngayon sinabi mo na, sasabihin ko na din sa'yo ang sagot ko. Hindi kita pwedeng gustuhin, Joel. Paano kita gugustuhin na hindi ko alam kung saan ka nanggaling? Kung anong pinag-aralan mo, kung anong trabaho mo. Siguro naman naiintindihan mo na yung mga sinasabi ko. Makakaalis ka na. Hindi rin naman masama ang pinanggalingan kong pamilya. Iniwanan din naman nila ako ng kayamanan kahit konti lang. Tapos ako ng fine arts. Tapos nagtatrabaho ako bilang isang executive sa isang travel agency. Ano ba naman sama doon? Hindi ako interesado sa mga pinagsasabi mo. Pwede ba umalis ka na? Ano pa ba hinihintay mo? Sana naman huwag mo na akong storbohin, Joel.
naman doon sa 5 ektaryang lupa na binibili ninyo? Ang mag-asawang Rivera ay humingi sa akin ng 10 araw na palugit para makapagdesisyon sila kung papayag o hindi sa ino-offer nating presyo. 100% papayag sila sa kagustuhan natin. Kailangan lang ng pera ngayon. Sorry, Mama. Kausap niyo pala si Attorney Reynoso. Binili mo na ba yung gamot na pinabibili ko? Oho, Mama. Eh, di dali mo dito. Sa unang linggo ng papasok na buwan, pakiayos mo lang lahat ng papeles na kakailanganin ko para pagpunta namin ang ko sa Amerika. Opo, Doña Tonya. Bigyan niyo lang ako ng 1 linggo. Salamat, Attorney. Makakalis ka na. Tutuloy na po ako. Adios po. Mrs. Mama, magbabiyahe pala kayo ni Emil. Hindi si Emil kasama ko. Si Jessica. Mama, bakit? Sa Amerika na muna kami maninirahan ni Jessica. Doon ko na siya patatapusin ang interior designing niya. Pagkat kung dito, baka makapag-asawa siya nang wala sa oras. At kahit anak mayaman si Teddy, hindi ako boto sa kanya. Isa siyang irresponsableng bata, isang totoy, at kailangan ilayo kong aking apo sa kanya. Walang binabanggit si Jessica sa akin tungkol dyan. At bakit wala man lang kayong pasintabi sa akin sa binabalak nyo? At sino ka? Na kailangan ko pa sabihin sa'yo? Dahil ako ang kanyang ina. At ako naman ang kanyang lola. Ako ang masusunod sa bahay na ito at sa buhay niya. Mama, huwag niyo akong hubaran ng karapatan sa aking anak. Ako pa rin ang may desisyon pagdating sa kanyang kapakanan. Si Jessica ay akin. Mali pa siya. Kinondisyon ko ng kanyang isip at damdamin. Balibaliktarin mo man siya. Pangalan ko isisigaw niya. Sapagkat dito sa mga palad na ito siya kumakain. Dito sa bubong na ito. Dito siya naging tao at nagkaisip. Ikaw, sino ka? Sabit ka lamang sa pamilyang ito. Kung hindi dahil kay Ernesto, hindi ka makakapasok sa pamamahay na ito. Kalabisan na ako talaga dito. Hindi ko na kaya na sa araw-araw na ginawa ng Diyos, tumutulay ako sa alambre. Aalis ako. Alam ko matagal nyo nang hinihintay na sabihin ko ito. Pero magkakalabo-labo tayo. Isasama ko si Jessica sa ayaw niya sa gusto! At ganon, ha? Sinvergüenza! Animal! Sinvergüenza ka! Walang niya! Animal! Animal ka! Ah! Aray! Animal! Sinvergüenza ka! Animal! Ah! Animal! Sika! Ma, ano ginawa mo kay Lola? Bakit siya nagsisisigaw? Tutulungan kita sa pag-iimpake. Aalis tayo ngayon din sa bahay na ito. Sasama ka sa akin, anak. Mabibigyan kita ng bubong. May pagpapatuloy mo ang iyong pag-aaral. Igagapang kita, anak. Hindi ko nga lang mapapantayan at lalong hindi ko mahihigitan ng naibibigay sa iyo ng Lola Antonia mo. Pero anak... Jessica, hindi ako naniniwalang higit pa ang pagmamahal mo sa ibang tao. Kaysa sa iyong ina. Kailangan kanya. Jessica, naging masamang ina ba ako sa'yo? May pagkukulang ba ako sa'yo? Sumama ka na, Jessie. Makipagsapalaran ka na. Ano pang hinihintay mo? Tutulungan. Umalis ka kung alis ka! Huwag mo isama si Jessica! At kailanman, ayaw ko makita ang pagmumukha mo dito! Naintindihan mo? Nagugulan ako, Teddy. Nasa gitna ako ng 2 nag-uumpugang bato. Parehong malaki ang pagkakautang na loob ko sa kanila. Pareho ko din silang mahal. Ano bang dapat kong gawin? Ang ina ay ina. Ang lola ay lola lamang.
Pero kung akong tatanungin mo, mas matimbang na mahalin at pakisamahan ng iyong ina kaysa sa lola mo. Nasa hustong gulang ka na. Ikaw at ikaw lamang makakapag-desisyon para sa sarili mo. Sa ating dalawa, anong plano mo? Jessica, mahal kita. Yan ang sinasabi mo, pero ang gusto kong malaman ay yung mga plano mo. Magpapakasal tayo. Pero hindi pa ngayon. Marami pa akong dapat tuparin sa plano ko sa buhay. At kung ano man yun, ay para sa iyo rin yun. Sa ating magiging pamilya. Yun lang naman ang gusto kong marinig eh. Salamat, Teddy. Mahal na mahal kita. Kahit na anong gusto mo, gugustuhin ko na rin. Teddy, ano to? Walang makakita sa atin dito, Jessica. Meaning? I want you. I want you now. Wag muna, Teddy. Wag muna. Bigay mo na sa akin. Bigay mo na sa akin, Jessica. Teddy, baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Wala na makakapigil sa akin. Wow! Naku, siguro ang ganda-ganda siguro doon. Very beautiful. Talaga? How did we get there? Uy, ayan. Guys, eto yung mami ko, Cecil Zuniga. Wala akong pakialam kung sinong Poncio Pilato at Maria Magdalena. Everybody out! Pasensya na kayo. Pwede ba umuwi na kayo? Galing kami sa trabaho at pagod na pagod ang ate ko. Gusto na namin makapagpahinga. Please? Dayan? Guys, I'm sorry. It's okay, it's okay. It's okay. Bye-bye. Thank you for coming. Okay, see Thank you. you for coming. I'm really sorry. Sige, bye. Anak, alika tulungan mo ako dito. Ate, si Naida, kami nang bahala ni Dayan dito. Tita Hilda, ano ba naman kayo? Dayan, tama na. Nagagalit ka sa akin? Ano ka? Pinababayaan mo na yata ang pag-aaral mo. Puro kabarkada, puro pasosyal, puro beauty contest, puro party. Ano ba talagang priority mo, Dayan? Anong ginagawa mo? Ba, hindi ka na nakakatulong sa paghahanap buhay. Maawa ka naman sa mami mo. Mami, ang mabuti pa, magbihis na kayo. Matulog na kayo. Ikaw rin, Dayan. Bukas na kayo mag-usap. Tita Hilda, hindi ata niyo nakikilala kung sino-sino yung mga Pilato at Maria Magdalena na pinagtabuyan ninyo. Sila yung mga bago kong mga kaibigan, mga anak mayaman, mga artists, mga executives, mga taong makakatulong sa... Social climbing. Yung palang inaatupag mo. Social climbing. Hindi, Tita Hilda. I am just establishing connections. Anak ako ni Ernesto Benitez. Anak ako ng isang mayaman, kaya hindi ako social climber. Patay ng iyong ama. At hindi ka tinanggap ng iyong lola. Napakataas ng iyong lipad. Nakalimutan mong anak ka rin ng isang Cecilia Zuniga. Hindi tayo mahirap at hindi rin tayo mayaman. Tandaan mo yan, Dayan. Hindi ko nakakalimutan yung Tita Hilda. Pero ang hindi ko lang ma-accept, ang lahat ng tao, para sa akin pantay-pantay, mahirap man o mayaman, lahat merong karapatan mangarap. At yun ang ginagawa ko, Tita Hilda. Ang hirap lang naman kasi sa inyo. Mukhang sumisikip na ang tahanan ito para sa atin. Lalong-lalo na sa inyo magtiya. Nakakahiya. Ang mabuti pa kaya, ate, lumipat kami ng tirahang mag-ina. Total bakante naman yung isang unit. Doon na muna kami. Uupahan namin sa iyo yun. At lilipat kami bukas na bukas din. Tayo na, Sanaida. Mami, bakit kailangang mangyari ito? Apat na lang nga tayo, mag-aaway-away pa tayo ng ganito.
Dayan, Mabuti na nangyari ito, Mami. Nahahalata ako ng mabigat na dugo niyan sa akin eh. Palibhasa di niya ako mapakinabangan, palibhasa di ko siya tinutulungan sa negosyo niya. tama na yan. Tapos ang usapang yan At malaking utang na loob natin sa kanya. Hayaan mo, Mami. Pag ako naging sikat na at mayaman na mayaman, babayaran ko siya. Up to the last centavo, plus interest. Nagsisimula na rin gumiti ang magandang kapalaran para sa akin. Hello? Who? I'm sorry you've got the wrong number. It's all right. Bukas ang pinto eh. Kaya tumuloy ako. Kamusta ka na, Sen? Huwag mo akong hawakan! Sen! Gusto lang kitang kausapin! Layuan mo ako! Tama na! Sen! Wala! Ubus na! Tama na! Sen! Tama na, Joel! Tama na! Nakakapagtaka ka naman. Hindi naman kita gagalawin, Wala naman ako masamang intensyon sa'yo. Nakita ko lang bukas ang pinto mo sa ibaba, kaya tumuloy ako. Narinig ko yung sounds mo. Yung pinto mo sa kwarto, hindi nakakandado eh. Joel, umalis ka na. Para mo ng awa, umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Saan naman? May pinagsamahan din naman tayo, Anong pinagsamahan ng pinagsasasabi mo? Nilay mo ako! Inaamin ko! Inaamin ko! Tinahan kita sa bilis! Ginamitan kita. Pero mahal kita! Mahal kita, Sen! Okay, hayaan mo. Tulo ng daliri mo, hindi ko hihipuin. Anong pinagsasasabi mo? Ano ba talagang kailangan mo? Pera. Pera? Ngayon, ang sabi ng hari ng mga unano, kunin niyo inyong mga sibat at pana at susugurin natin ang mga higante sa Mutok Mayon. Bakit, King? Ayaw mo marinig ang ending ng storya ko? Anong ibig sabihin yan? Sumayaw ka raw, Kingston. Sayaw. Okay. Supersonic! 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 Kuya, Good evening, ha? Kuya. Kamusta na, Kingston? Enjoy ka sa floor show ni Kingston, ha? Ha? Para sa'yo lahat ito, ha? Ha? Ito, dami-dami nito. May prutas, may dilata, t-shirt, tsaka kompleto kong ngayon sa gamot. Kingston! Ito. Ito, 100. Para may baon ka. Ako, mukhang bagong sweldo si Mang Joel, ah. Airpot ko, hindi ako binibigyan ng ganito. Siguro na-promote kayo sa opisina. Sige na, Kingston. Tutulog na si King eh.
Oging, sige ah. Bukas na lang, kakantahan naman kita. Matulog ka na, ha? Sen! Sen! Sen, gumising ka! Sen! Sen! Ano ba? Sen! Tama na, tama na. Binabangungot ka. Bakit ba? Bakit ba? Joel! Ano ba naginipan ko? Hinulit niya yung ginawa niya Hayop sa na yan. akin. Kung hindi lamang kasalanan ng pumatay. Ayaw! Sen! Ayaw! Sen! Ayaw! Pwede ka na mag-check out kung gusto mo. But I suggest, dito ka na muna para makapagpahinga ka. At least mga 2 araw. Ipainom nyo na lang sa kanya yung mga gamot na ibinigay ko. Kung ano man, ipatawag nyo na lamang ako. Mapapatawad mo pa kaya ako, Cecilia? Nita, may 2 apartment na bakante ngayon dito. Bakit hindi ka na lamang lumipat dito? Mababantayan kita at matutulungan kitang malibang. Cecilia, ikaw pa rin ang dating Cecilia. Kahanga-hanga ka. Brothers and sisters, today is the fourth Sunday of Lent, and it is a custom in our church everywhere, all over, that every fourth Sunday, like the fourth Sunday or third Sunday or rather of Christmas, is the middle of the what we call the intense meditation. So only the fourth Sunday of Lent is the middle also intense meditation. What we have on the Gospels of the Lord. Now, this Sunday opens with a beautiful Alam kong dito lang kita makikita. it says, rejoice. Sabik na ako sa'yo. Hirap ng kalooban ko, anak. Sumama ka na sa akin. Huwag ko kong tiisin. Kailangan kita.
Pababaero. Pababaero. Pababaero daw ako. Sabi, makakating labi. Di naman totoo. Pababaero. Pababaero. Pababaero daw ako. Tiago. Di naman sabi. Tiago. Ano? Santiago? Sana swerte hindi ako tulad niya, no? Matutupad yung gusto mo kung hindi ka tutulad sa akin. Eh, bakit ho? High school ang tinapos ko, Kingston. Nung buhay pa ang mga magulang namin ni Ging, puro problema ang mga binigay ko sa kanila. Bulakbol dito, bulakbol doon, barkada rito, barkada doon. Nung namatay ang mga magulang namin, doon ko nalaman na huli na pala ang lahat. Isang kahit santo ko ang ginawa ko para mabuhay lang kami ni Ging. Miski pa anong gawin ko, para kaming inahabol ng kamalasan, ng kahirapan. Kaya mahal ko to si Ging. Kahit anong trabaho pinasok ko, legal o illegal. Eh, Mang Joel, ano ba talaga nangyari kay Ging? Nung 6 years old pa lang ito si Ging, nagkalagnat siya. Matinding lagnat. Paulit-ulit hanggang sa na-hospital siya. Ngayon, nung makalagpas na siya doon sa krisis, hindi na siya makalakad hanggang sa pinag-physical therapy namin siya. Ang tawag daw doon sa sakit niya encephalitis. Nagkaroon ng impeksyon ng kanyang utak. Ah, ganun ho pala. No, Mang Joel, uwi na ako. Gagawin ko pa kasi assignment ko eh. Ging, bukas na lang ha. Tatawid naman ako sa lambre. Ako, Bilian, Iago. Gusto mo yung salamin? Yung ganon? Noon. Sige. I would like to propose a toast. Masayang masaya ako sa gabing ito. Sa wakas, nagkakilala ng mga bata. Hindi ba kayo natutuwa? Jessica, Emil, isipin na lamang ninyo nang galing pa sa Italia itong magpinsan. Excuse me. Excuse me. May nasabi ba akong masama? Sobra na siya. Sobra na talaga siya. Hindi man lang niya ako binigyan ng kahihiyan. Harapan akong nirereto sa lalaking hindi ko naman kilala. Ako naman, doon sa babaeng yun. Ina lang niya pwede magmahal. Si Teddy yung mahal ko eh. Si Teddy. Umalis ka na sa impyernong to hanggat maaga pa. Unti-unting sisirain ni Lola ang buhay mo dito. Layasan mo na siya. Oh, huwag ka na magluto ng hapunan, ha? Dito ka na lamang kumain sa amin. Salamat, Sel, ha? Pagod ka na rin sa pagwawalis, eh. Naku, sino pa ba naman ang magtutulungan? Sige. Mami, Mami, patawarin mo ko. Sasama na ako sa'yo. Dito na ako sa'yo. Oo, anak. Halika. Halika sa bago mong bahay. Ay, teka. Naiwan mong maleta mo. Kukunin ko sandali. Aba naku, nandito na pala si Doña Nita. Nakalipat na pala kayo. Magandang gabi ho. Magandang gabi rin. Mami, ako na. Teddy, anong ibig sabihin nito? Kung ano man ang nakikita mo, yun na yun. Teddy,
I'd like you to meet my newfound half-sister. Well, see you in a little while, neighbor. Tayo na, Teddy. Isusumpa ko siya. Isusumpa ko siya. Emilio, may alam ka ba sa mga nangyari? Wala ho, Lola. Kahit sang kusing, wala siyang mahihita sa akin. Mabuti pa, hindi na siya naging tao. Kararating ko lang ho mula sa Davao. Nag-imbestiga po ako. Aha, o ano? Nakita ng dalawang mata ko ang birth certificate ni Diane Zuniga Benitez. Siya ay tunay na anak ni Don Ernesto. Hindi totoo yan. Pues ngayon din, bumalik ka sa Davao. Suhulan mo kung sino ang dapat suhulan. Bayaran mo yung certificate na yan at ibalik mo dito sa akin. Doña Antonia, madali pong sabihin yan. Pero gusto kong ipalam sa inyo na hindi lahat ng tao ay nabibili ng salapi o nasusuhulan. Katarantaduhan yan! Lahat ng tao may kanya-kanyang presyo. At sa pagkakataong ito, ibig ko na rin ipaalam sa inyo na ako'y nagbibitiw na bilang abogado ninyo. Aba? Adios po. Adios din! Hindi lang ikaw abogado sa ibabaw ng mundo! King! 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 Binabayaran kita para alagaan at bantayan si King. Nasaan ka? Ba't nakalabas ng bahay si King? Ano ginagawa mo? Kuya, patawad po. Patawad po. Kung lalaki ka lang, sinabak na kita eh. Patawad po. Ging. Ging. Kingston, tumawag ka ng taxi. Dali. Eh, kotse nyo. Nasa talyer. Kingston! Wala pa bang taxi? Wala po eh. May dumadating! Parahin mo! Kingston! Para! Para! May pasahero eh. Eto! Ma-emergency lang ho! Emergency! Emergency lang! Joey, lapit lang ho yung police vehicle. Baka pwede natin takbo si King. Oras na ito ng pagtutuos. Tapusin na natin ang dapat pang tapusin. Mabuti na lang, kasama kayo. Madali tayo magkakaintindihan. Dahil kasali kayo rito. Kailangan ko ho ng pera. Malaking halaga. Anong palagay mo sa amin? Central Bank? At bakit bibigyan ka pa namin?
Si Emil pala ho. Isa siyang Benitez. Tagapagmana ng malaking kayamanan. Sa kabalita ko, katulad ko, pasabit-sabit siya sa shooting. Pag siya ng pangasawa ni Zen, ayos na kayo. Dapat lang malagay sa ayos ang buhay niya na sinira mo. Nang dahil sa'yo, muntik na nasira ulo niya. Oh? Bakit ganyan lang kasamaan mo, Joel? Bakit pilit mong ginugulo ang buhay ko? Bakit hindi mo na lang ako patahimikin? Dahil sa'yo na rin. Dahil tinatrato mo akong parang isang ketongin. Parang isang basura. Inabaliwala mo ang pagmamahal ko sa'yo. Inaamin ko. Isa kang hampas lupa. Isang mahirap. Magnanakaw, manggagatso. Pero ang pagmamahal ko sa'yo, malinis. Puro yan. Hindi ko binabaliwala ang lahat ng yan. Walang-wala pa talaga sa loob ko ang pag-ibig. Ayoko pang umibig. Kailangan ko ng 20,000. 20,000? Sasakalin muna kita. Kung hindi ho, ibubulgar ko sa mga press people ang, ang tungkol kay Emil. Ang tungkol sa inyo nakaraan. Sa mga nangyari sa atin. Alam niyo naman, usong-usong ngayon yung pagkakalkal ng mga baho ng mga artista. Di ba? At kung magbibigay kami, ano? Tatahimik ako. Hindi kami magbibigay kahit na ano. Wala ka makukuha sa amin. Zen, kukontak ako. Jessica? Jessica? Jessica, sandali lang. Matagal na tayo hindi nagkikita eh. Pagkatapos magkakilala tayo, di ba? Okay, Teddy. What do you want? Wait. Kumusta ka na? Alam mo, Teddy, magmula nung maghiwalay tayo, marami nang nabago sa mga priorities ko sa buhay. Ang pinaka-importante sa akin ngayon, yung future ko. Kahit sa magiging asawa ko, hindi ako aasa o magre-rely. Aray ko. Hindi naman ikaw ang tinutukoy ko eh. Nagpapasalamat pa nga ako dahil hindi ka pumayag na itanan ako. Kumusta na nga pala kayo ng bastardong yun? Yan is a nice girl. Huwag mo naman siyang tawagin ng gano'n. Maski na papano, kapatid mo pa rin siya. Well, you and Diane deserve each other. Dahil natitiyak ko, siya ang papayag sa gusto mong makipag-live-in sa babaeng gusto mo. Jessica, napakalaki na yung pinagbago mo. You've become so bitter. Alam mo ba kung bakit, Teddy? Dahil may mga taong kagaya mo sa mundong ito. I love it here. Me too. As they say, there's no place like home. Mm-hmm. Being with my folks. Hey, that's Teddy, right? Yeah. Teddy! Good morning po. Diane, I want you to meet my family. My dad and my mom. Dad, siya po yung sinasabi ko sa inyo. Kumusta ka, Iha? Good morning po, Tito. Good morning, Tita. Good morning. And also, my tita Amaya, she's very rich but super kuripot. Siya nga pala, si Rupert. Pinsan ko yan. Rupert! You know this guy's a jet setter. Hindi niya malaman kung saan niya itatapon ang pera niya. Oh? Sobra kasi yaman. Alam mo, mga teenagers pa lang kami. Milyonaryo na yan. Magaling kasing negosyante. Rupert, I want you to meet my girl. Diane? Hello. Rupert. Hi, you look familiar. Well, yeah, she's a print model, a cover girl, and a calendar girl. By the way, Teddy, Diane, this is Leah. Hello. Pleased to meet you. Pinsan, be careful about your girl. Yeah, she may be charming all right, but to me, she's a social climbing, stinking flirt. Come on, Rupert. How can you say that? Kakakilala mo pa lang sa kanya. Just take a look.
Oh, she's trying to win your mom and dad. Oh, just take a look. Sige, Tama ka siguro. Nakainom ko na. Baka hindi ko lang napansin kaya pa. On the contrary, Teddy. Kanina, sinundan niya ako roon. And when she found out na meron akong ranch sa Mindoro, she wanted to come along with me. She told me that in a subtle way that she didn't want you to know. Come on. I know Diane very well. She's just being friendly. Alam mo? Lasing ka nga. Jessica, tuloy iha. Good evening po. Narito po bang mama? Bakit? Hindi pa ba muuwi si Nita? Nagsimba siya kanina at nagpaalam sa akin na magbabaklaran daw siya. Congratulations! May trabaho ka na pala ngayon. Salamat po. Sige po, tutuloy na ako. Ay, sandali lamang, Jessica. Mami, alis na ako. At may bisita pala kayo. May mga papeles at resibo na pinabibigay ang Ate Hilda sa iyong mama. Pwede tanggapin mo? Sige po. Sandali lang. What's wrong? Nakaka-insulto ka kung makatingin ah. What's so funny? Alam mo, Dayan, hindi na kayo dapat bumili ng Christmas tree dahil ikaw na ang pinaka-perfect na Christmas tree nakita ko. Green and red? Jessica, my dear, for your information, this is high couture. High couture? You look like a clown. Alam mo, Dayan, kahit ano pang gawin mo, Christmas tree pa rin ang labas mo. At kahit na ano isuot mo, kaya gawa ng pinakamagaling na designer sa buong mundo. Kahit na kailan di ka na makakabilang sa alta sosyedad. Nai-insecure ka lang. Walang Benitez ang hindi naging miyembro ng alta sosyedad. May insecure? Bakit? Kung dugo at dugo rin lang naman ang pag-uusapan. Ako, tunay na eredera. Ikaw, ano ka? Nandun ka lang sa kabilang bako. Bakit ang ina mo saan nanggaling? Naging Benitez ka lang at nakatira ka dun sa mansyon na yun. Dahil inagaw ng ina mo sa mami ko ang daddy ko. Inahas ng ina mong mami ko! Dayan! Dayan! Bakit mo ginawa yan sa kanya? Siya na una, mami. Kapatid mo si Jessica. Magkapatid kayo. She can never be my sister. Never! Totoo ang lahat ng sinabi sa'yo ni Diane. Malaki ang kasalanan ko sa kanyang ina. Inagaw ko lang. Patawarin mo ako, anak. Mas minahal ng iyong papa sa Cecilia kaysa sa akin. Kaninong bahay to? Producer ko, yung Mrs. Del Mundo. Mabuti na lang nabutan kita sa clinic mo. Paalis nga ako nung tumawag ka eh. Bakit? May problema ba? Wala naman, I just need to talk to somebody. Alam mo, yan din ang hanap ko eh. Kwento ka naman kahit na ano. Sa tingin ko, ikaw ang dapat magkwento sa akin eh. Ikaw may problema. Zen. Zen, Ha? Ano ka mo? ang sabi ko, mukhang may problema ka. Itong mga nakarang buwan, palagi na lang akong takot. Walang tiwala sa kapwa. Ibang-iba ka, Emil. You're so gentle. Bakit napakabait mo sa akin? Hindi ko na kailangan magsalita pa para malaman mo.
Dito ako. Remember, kitang-kita ninyo ang bunso niyang kapatid na dinukot sa rancho. Direk, Okay? excuse. Somebody wants to talk to Zen. Zen, may bisita ka raw. Sa may white Mercedes, man. Excuse me, Direk. Tita. Okay. Rehearse nga tayo ng linya. Doña Antonia. Gusto kitang makausap. He needs his fantasy and freedom. I know him so well. It took some time to understand him. Ooh, I know him so well. How was it, Jake? Okay, this one's better, Zen. Thank you. Mas maganda siguro yung... Jake, can you excuse us for 5 minutes? Meron lang kaming pag-uusapan. Bakit mo ako pinagtataguan? Ilang beses kitang tinatawagan. Araw-gabi. Palaging sinasabing wala ka. Hindi ka naman araw-araw nagsushooting, ah. Mas mabuti pa siguro kung di na tayo magkitang muli. Bakit? Sa anong dahilan? Zen, you can't cut me off just like that. Komportable na tayo sa isa't isa. Maganda. Malinis. Tapos ngayon sasabihin mo ayaw mong makapagkita sa akin. Bakit? Zen, I have to know. Emil, no offense, man, pero yan na talaga ang desisyon ko. Putuli mo na ang pakikipagkita mo sa akin. Huwag mo na akong susundan sa shooting. Huwag mo na rin akong tatawagan sa bahay. Zen, I love you. Huwag mo naman ako pagsara ng pinto mo. Kung meron ka mang hindi nagugustuhan sa akin, sabihin mo. Babaguhin ko. Just don't shut me out of your life. Emil, may recording pa ako. May mga tao naghihintay sa akin. Please go. Hindi ganun kadaling kalimutan ka, Zen. Babalik ako. Sa tamang oras at panahon. I'm sorry, Emil. Hello, Zen. Salamat at tumupad ka sa usapan natin. Ito na ang huling pagbibigay ko sa'yo, Joel. 20 mil ito. Hindi alam ni Mami na nakipagkita ako sa'yo dito.
Ging? Ha? Oh. Ano na ang pakiramdam mo? Ha? Wala ka ng lagnat. Wala ka ng lagnat. Gagaling ka na niyan. Lalakas ka na niyan, ha? Gusto mo lilipat kita ng first class sa ospital? Ilalagay kita sa mas magandang kwarto, ha? Sandali. Oo. Orange. Ito pa. Oh, ito pa. Mansanas. Nurse! Magaling na kapatid ko! Magaling na kapatid ko! Patawad. Emil, naalala mo ba yung aking bisitang maganda, si Lolita, mayaman, at mabait? Naghihintay na siya sa'yo. Ipakakasal kita sa kanya. Kalimutan mo na yung babae mong artista. Anong alam niyo tungkol kay Zen? Nakausap ko siya. Kailanman na hindi na siya makikipagkita sa'yo. Naintindihan mo? My God. Kayo palang dahilan eh. Kailan ba ako makakawala sa mga palad niyo? Kailan mapapatid ang mga taling nakagapo sa akin? Tao ako. May puso, may damdamin, may isip. Hindi ako robot. At hindi kayo Diyos para diktahan ang buhay namin. Emilia! Sinisigawan mo na ako ngayon? Lumalaban ka na sa akin? Kailangan ko nang lumaban eh. Ah, gano'n, Buhay ha? ko pong nakasalalay. Unti-unti niyong sinasakal ang leeg ko ng inyong mga matatalim na kuko. Sinvergüenza ka! Kung di dahil sa akin, hindi ka magiging tao, naintindihan mo? Lumalaban ka na ngayon sa akin, walang niya ka! Sinvergüenza! Tang na loob! Animal! Huwag mo kong suhulan, Dayan. Hindi ko kailangan ng perang hindi ko alam kung saan mo kinuha. Ang kinukumusta ko ang pag-aaral mo. Galing yan sa malinis na paraan, Mami. Napakaraming lalaking tumatawag dito. Nagiging masama ang isip ko. Sila, Mami. Sila ang mga lalaking nagbibigay sa akin ng hanap buhay. Sila ang mga kilalang tao na makakatulong sa akin. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Pati si Teddy, na nobyo ni Jessica, inagaw mo. Pinaglalaroan mo, niloloko mo, at ginagamit mo't lahat. Tignan mo ako, Dayan. Ako'y buhay na leksyon ng buhay. Huwag mo nang ulitin pa ang buhay ko. Hanggat maaga, magbago ka ng direksyon. Bakit hindi mo tularan si Jessica? Wag ninyo ako itutulad sa kanya. Bakit pa palagi na lang yung pinagmamalaki ang babaeng yan sa akin? Lumalabas tuloy ngayon na mas malaki ang paningin sa kanya kaysa sa akin, ganun ba yun? Parurusahan ko yung babaeng yan, hindi ko iiwala yan si Teddy! Walang hiya ka! Ikinahihiya kita! Saan ka nagmana ng kasamaan? Ikinahihiya kita! Pag hindi ka nagbago, pag hindi mo binawi yung mga sinabi mo, lumayas ka! Lumayas ka! I love it. Kunin na natin to. Kayang-kaya kong ayusin to eh. Kailangan natin ng furniture. Eh, di bumili tayo. Eh di malaking ayusin to. Eh, bakit? Kaya ko naman eh. Baka magulat ka't bigla na lang.
Ted, we have to wait. I can't wait. Victoria nang hinahanap ko eh. Yes. Jessica, ito yung gusto ng customer doon. So? May gagawin kasi ako. Ikaw na lang mag-asikaso. Sige, kausapin ko na lang. Sige. Thank you. Finish by this hour. Hello? Hi. Anong ginagawa mo dito? Akong designer nila dito eh. Namimili ka yata? Well. It really is such a small world. Ted, may napili na ako. It's a brass bed. Bagay na bagay sa condominium natin. And it's so cute! Jessica, andito na ako. Jessica? 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 Andiyan ka ba? Jessica! Diyos ko! Jessica! Anak! Jessica! Buksan mo ito! Aalis na ako, Ma. Bakit? Hindi ko tatanggaping talo ko, Mama. Hindi ko matatanggap na talo ko. Hindi ako pinanganak sa mundong ito para magluksa at maging martir. Iba ako sa inyo. Anak, hindi kita maintindihan. Anak ng matalik niyong kaibigan. Si Dayan, kapatid mo. Hindi ko siya kapatid! Jessica. Ma, kahit kailan, hindi ko matatanggap na may kapatid akong ahas, na may kapatid akong mga agaw ng lalaki. Pero bakit kailangan mo pang umalis? Iisa lang ang paraan para mapabagsak kong babaeng yun. At hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikitang gumagapang. Sising alipin ang gagawin niya at luluha siya ng dugo. Jessica, matakot ka sa Diyos sa mga sinasabi mo. Masamang manumpa ng kapwa. Anak, huwag. Dito ka lang, hindi ka aalis. Huwag mo ituloy yan. Itigil mo na yan. Anak, walang mangyayari dyan sa iniisip mo. Bakit mo ako iiwanan? Anak, saan ka pupunta? Babalik ako sa lola. Ano? At least doon matatalo ko si Dayan. Kahit na kailan hindi siya tatanggapin ng lola, ako alam ko tatanggapin ako ng lola. Patatawarin niya ako. Hindi. Ako pa rin ang ina mo. Itigil mo na yung kaibangan mo! Itigil mo na, sabi yan! Makinig ka sa akin!
Balik niyo na. Bobby. 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 Bobby! Your pictures are beautiful, but they're nothing like the real thing. Look, I know you're an ambitious woman, but you're not getting anywhere with that guy there. With him, you're stuck here. How about international travel? You have a condo in Manila. How about a house in the States? Whatever you want, you got it. That's a lot. Dad, may magandang balita ako para sa'yo. Interesado yung mga Amerikano sa mga... Hanggang dyan ka lang. Sabihin mo lang hindi ako lalaki. Hindi gentleman. Hindi ka nga lalaki! Kababaeng tao, sinusuntok mo! Walang iya ka! Tituloy ka pa naman may pinag-alalan! Minahal mo ba ako? O ginamit mo lang ako? Nagsiselos ka, no? Bakit kinakailangan saktan mo pa ako? Hindi ako nagsiselos! Nagagalit ako! Nung una, wala ka dito. Pero natutunan kitang mahalin. Ang akala ko, may mararating ang relasyon natin. Pero kahit sino lalaki makasama mo sa buhay mo, ay mabubusit! Magagalit dahil sa kalandian mo! Titawag mo ako malandi! Ang sabihin mo, makitin niya ang utak mo! Pati pakikipagkaibigan ko sa lalaki, binibigyan mo kahulugan! Nang malaman mo na mas mabuti ang hagdanan ng puting yon, hindi mo na siya inawanan. Anong kapalit niyan, Dayan? International prestige in modeling? Marriage? A fat bank account? Baka hindi mo alam. May asawa ng puting yun.
Sayang. Sayang, Dayan. Handa na sana akong magpakasal sa'yo. Pero hindi ko kailangan ng isang babaeng katulad mo. You're nothing but a professional. Dad. Napakasakit na naman magsalita. Kaya ako lang naman kinaibigan yung kanon na yun dahil ang dami niya may tutulong sa amin, mga modelo. Dayan, makukuha mo ang gusto mo. Fame and fortune. Pero nasa na ang mga taong sana'y nagmamahal sa'yo. Nasaan ang kagaya ko? Nasaan ang iyong ina? Anong mangyayari sa'yo pagdating ng dulo? Wala ka na mababalikan. Oras ka ba susunduin? Ito nga, Mami, tinatawagan ko na. Magdamag ba ang shooting nyo? Hi, Club! Hoy, hindi na kami natatawag. Sandali lang po ito! Tatawag ako ng pulis! Bitiwan mo siya, Joel! Bitiwan mo ang mami ko! Sige! Oh! Mabuti ba? Patayin mo na ako! Talagang papatayin kita! Oh! Oh! Joel, bakit ganyan ka na lang kasama? Kung alam mo lang. Kung alam mo lang kung sino ko. Kung ano talaga ang pagkatao ko. Zen, isasama kita. Wag! May papakita lang ako sa'yo. Wag! 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 Ibabalik ko si Mrs. Zuniga. Babalik ko Bombo. Walang labis. Bombo! Please lang. Hindi ako papayag. Please. Hindi ako papayag. Please lang, huminsan lang. Pagkatiwalaan niyo ako ngayong... Ma, Please. Mami, sige na. Para matapos Mrs. Zuniga. Sige na, Mami, para matapos na ito. Sen, hindi babalik mo siya sa akin, ha? Ibabalik mo siya sa akin! Oh! Ging! Kuya? 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 Sino ba eh? Ging, siya si Sen. Angga siya? Siya si Ging. Kapatid ko. 14 na taong gulang. Isip musmus. Masasakitin siya. Lagi siyang pinaglalaroan. Binibiro ng kamatayan. Ging. Ging,
Bumalik ka na doon sa kwarto mo. Sinabi ko sa'yo, tapos ako ng fine arts. Puro bola lang yun. Isa akong falsifikador. Sinabi ko sa'yo, nagtatrabaho ko sa isang travel agency. Pero bola lang yun. Peking passport ang pinapasa ko. Lahat ng pwedeng pagkakitaan, pinasok ko. Dahil gusto ko lang mabuhay si King. Ayoko mawala sa akin si King. Magpapatuloy ako maging masama kung kinakailangan. Huwag lang mawala sa akin ang kapatid ko. Muntik na siyang mamatay. Pero dahil doon sa perang kinuha ko sa'yo, naibili namin siya ng mga gamot na kailangan niya. Iyan din ang dahilan kung bakit nandun ako sa inyo kanina. Gusto kong makausap si King. Kahit sandali lang. Tita Cecilia. Jessica, dinalang kita ng pagkain dahil alam ko na hindi ka pa kumakain. Sinaida, itong kaibigan mo, kailangan kumain ng gusto, ha? Opo. O sige, pupunta na muna ako sa bake shop. At kung may kailangan ka pa, Jessica, kahit nawala dito ang mami mo, nandito naman ako palagi, ha? Tita Cecil. Thank you. Sige. Mommy. Mommy. I'm sorry. Jessica. Mapapatawad mo ba ako? Salamat. Dumating kayo. Pinatawag ko kayo rito. Hindi para kagalitan. Kung hindi, Ako ang abogado ng inyong ama, Jessica Dayan. Nasa Amerika ako nang mamatay siya. Kaya ngayon ko lang babasahin ang kanyang last will and testament. I, Ernesto M. Benitez, being of sound and disposing mind and memory, and not acting under duress, fraud, or under the influence of any person, whomsoever, do make publish and declare that this is my last will and testament. I hereby direct my executive, Attorney Antonio Buencamino. Ako po yun. To carry on all my directions as soon as it is legally possible. To my wife, Elenita V. Benitez, I hereby give and bequeath this sum of 2 million pesos and my house and lot situated at Yacal Street, Quezon City. Ngayong yumaw na rin si Ginang Elenita Benitez. Ang kanyang mamanahin ay mapapasayo, Jessica. Ito'y pag-uusapan. To my daughter, Jessica Z. Benitez, whom I care deeply, I hereby give and bequeath 3 million pesos to be held in trust until her 24th birthday. Furthermore, I hereby give and bequeath to her my share of stocks in worldwide shipping lines. To my other daughter,
Diane Z. Benitez, whom I love very dearly, I hereby give and bequeath 3 million pesos to be given to her at the end of the year. All right. Furthermore, I hereby give and bequeath to her my shares of stocks in Europil mining industry. To my nephew, Emilio S. Benitez, whom I am very fond of, I hereby give and bequeath 1 million pesos to be given to him as soon as it is legally possible. To my dear and loving Cecilia P. Zuniga, whom I adore deeply, I hereby give and bequeath 2 million pesos to be given to her on her birthday. Furthermore, I hereby give and bequeath to her all my shares of stocks in Oriental Bank of Manila. Tapos na ang basahan. Pwede na siguro ako umalis. Hindi. Umupo ka riyan. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Bibigay ko sa inyo lahat ang aking kayamanan. Lahat. Walang kulang, walang labis. Kung ikaw, Emil, Jessica, Diane, titira dito sa akin. Sasamahan ninyo ako. Nag-iisa na lamang ako. Kailangan ko kayong tatlo. Sa'yo na lang ang kayamanan niyo, Lola. Sa pagkakataong ito, gusto kong malaman ninyo, higit akong maligaya ngayon. Wala kang utang na loob! Ikaw, Jessica. Mahal mo ang lola mo, hindi ba? Hindi mo ko iwanan. Lola, hindi naman ho nawawala ang pagmamahal ko sa inyo. Pero gusto ko nang tumayo sa sarili kong paa. Dayan, nakikita ko sa iyo ang aking sarili. Hindi na. May minana na ako sa daddy. Ibigay na lang kaya ninyo yung kayamanan niyo sa mahihirap. Baka sakaling pumanik pa kayo ng langit. Bastos ka! Wala kang modo! Palibas! Ikaw! Attorney! Bakit? Attorney! Demanda ka? Hihintayin kita sa korte. Está bien! Attorney, anong gagawin ko? Tapos na po ang trabaho ko rito, Doña Antonia. Adios po. Tulungan po ninyo ako. Anong gagawin ko sa buhay ko? Sa kayamanan ko? Lord, tulungan yung mabait ninyong anak. Para mo lang awa, Lord. Huwag mo akong pabayaan. Lord, Lord. And then dito sa chair and cabinet, ang gusto niyong mangyari, dagdagan mo ng konti yung height, tapos i-adjust mo ng konti yung handle. Para... In brass. Oo, yung brass, ha? Okay. Sige, thank you. So, Baka nakalimutan mo. May date tayo. I don't go out with strangers.
Sorry, Sen. Salamat din, ha. Pero ngayon, di ko matatanggap ang perang to. Joel, ang perang ito'y para kay Ging. Pumayag ang aking producer na ang perang kikitain para sa grand premiere ng una kong pelikula bilang star ay idodonate namin para sa mga batang katulad ni Ging. Mula nung huli natin pagkikita, nagbago na ako. Naghising na rin ako sa katotohanan na maraming tao dyan, sobra pa. Sa amin ni Ging ang problema. Pero patuloy pa rin nilang pinaiikot ang gulong ng kanilang buhay. Sa pamamagitan ng maganda, malinis na paraan. Yan ang gagawin ko. Maghahanap buhay ako sa sarili kong pawis at pagod. Siguro naman may awa ang Panginoon Diyos sa mga katulad namin ni Ging. Mairaos namin ang mga pangangailangan namin. Mukhang kakaibang Joel ang kaharap ko ngayon. Nagugulat ako pero natutuwa para sa'yo. Zen, patawarin mo ako sa mga nagawa ko, ha? Ngayon ko lang nararamdaman ang mga kahiyan na dati na sa akin. Buburahin ko lahat ng yon sa aking isipan kung tutuparin mo lahat ng kasasabi mo lamang. Tutuparin ko yan. Ngayon, talaga masasabi kong lumuwag na ang pakiramdam ko dito. Dahil sa hindi sinasadyang pag-uusap natin. Salamat. Ging, kamusta ka? Meron akong dala dito para sa'yo. Kaya lang ayaw tanggapin ng kuya mo dahil... Ging, hindi awa ito. Binibigyan namin ito para sa oras ng pangangailangan mo. Ito'y mula sa aming mga puso. Tanggapin mo, Ging. Ging? Sabihin mo sa Tita Sen mo na maraming salamat. Sige na, sabihin mo na. Yamat, Tien. Walang anuman, Ging. Mahal na mahal ka ng kuya mo. Mahalin mo rin sana siya. Sen. Ito na sigurong huli natin pagkikita. Hindi na kita guguluhin ulit. Sana, lalo kong maging successful sa pagiging artista mo. Sana, huwag mong alisin sa akin ang patuloy kong pagtingin at pagmamahal sa'yo. Kahit sa panaginip lang. Sen. Ingatan mo, puso kong mayroong pangangamba na may hapdi na hanggang ngayon'y nadarama. Paglapit mo'y iyong pakinggan bawat tibok. May higpit
then, will you marry me? Kumikirot kung nagdaang pagkakamali iyong mabatid. Hindi kaya muling mabago ang aking daigdig. Bakit isa lamang ang puso kung ito'y di lang minsan mabigo? Kaya ingatan ang pagtangan, hindi tuluyang lumayo. Okay, anong gusto mo sakyan? Yung Aston Jet o yung Caterpillar? Yung dalawa daw. Sige, kukuha lang ako ng ticket. Kingston, ikaw munang bahala kay Bingo. Kingston, sige! Nandito lang po kanina. Oh, Tris! Halika! Bakit ka narito? Galing ako sa inyo kanina. Sabi ng yaya ni Ging, narito kayo. Hinanap ko kayo. Oh, bakit? Si Emil. Isa siyang ideal man. Mabait. Isang professional. Pero umatas ako sa pagpapakasal sa kanya. Bakit? Dahil wala akong pagmamahal sa kanya. Ano ka mo? Dahil wala akong pagmamahal sa kanya. Takot ako sa'yo. Nanginginig ang lamang ko kapag nakikita ka. Di ayaw kitang harapin. Kaya sa kabila nun, iniisip kita. Pinahanap-hanap kita. Bakit? Bakit nga ba isa lamang ang puso? Bakit hindi naging dalawa ito? Sana magagawa ng isang puso kung kamuhian ka. At magagawa ng isang mahalan ka. Ano ngayon ang dapat sundin ng puso mo? Ang sundin kung ano ang dapat. Ano? Ang mahalin ka.